Welcome to AmJalas News. Today, here are some hot topic of Senate hearing. The past few days, we've heard some big news which will affect the delivery of public services. And among these big news are the lifting of the temporary restraining order, or TRO, on the no contact apprehension policy, or NCAP, and thereby resuming its implementation since yesterday on major roads. And yung pangalawa ay napaka-importante na may kinalaman po sa EDSA. Sa kasalukuyan, as we all know, during rush hour, nagkakabulbul ng traffic sa EDSA. Ngayon magkakaroon tayo ng rehabilitation. There's nothing wrong with that kung yan talaga ay ikagaganda ng kalsada natin sa EDSA. Pero ano bang programa meron ng ating pamahalaan, especially ang DOTR, para ma-address yung problema sa traffic? And of course, so many other things. Wala na tayong paliguligi pa, diretso na po tayo. Umpisahan natin sa no contact apprehension policy. So this was lifted since yesterday, and na-implement na ata ito since yesterday. Ang gusto ko lang tanungin, particularly sa MMDA, anong mga plano meron kayo para magkaroon po ng proper implementation nang sa gayon hindi na kayo irereklamo ulit o wala na magpapile ng petition to put a stop to it? In the first place, bakit ito inireklamo at nakarating Supreme Court? What was the problem, sir? Yes, Mr. Chair, good morning. I want to put it on record that alam po ng transport group dito ng MMDA hindi ho kasali doon sa inireklamo noong 2022. Nadamay na lang ho kami nung naglabas na ng TRO ang Supreme Court. Okay. We're implementing it since 2016 at wala naman ho kaming problema. Independent ho kami at nung nagkaroon ho ng mga NCAP ang LGUs, yun po ang inireklamo nila. At nung naglabas po ng TRO ang Supreme Court, we are not impleaded sa complaint. Nung nagka-TRO, sinama na lang ho yung MMDA. Ever since yung sistema namin, wala naman ho talagang problema. And even the transport group, sinasabi ho nila, sana yung LGU gawin yung sistema sa MMDA. Okay, so yung LGU ang nireklamo, not the MMDA. But anyway, magpakita tayo ng video presentation ng ilan mga motorista, yung kanilang mga hinaing tungkol dito sa NCAP. Comsec, can we show the video? Para malaman natin yung pulso ng bayan. Traffic. Tapakan mo lang balis yan, huli ka na. Mabigat yun, may 1.5 yun. Eh, para namin na nabubutulan ng simpo-simpo sa kalsada, hindi kaya. Dapat hindi matuloy yun dahil yun, sagabal sa amin yun eh. Halimbawa, may emergency sa likod namin, pag-uubuhin kami. Tapos pag-uupo namin, kami mahuli kami sa camera, tapos sila absento. Paano yun? Kawawa, kami maging kawawa, lalo kami doon. Okay lang naman yun para naman mag-disiplina yung mga kasi kain pasawa eh. Dapat ayusin din yung mga signage natin para di na malito yung pagka yung ticket dapat niya, papadala ka agad kung malaman di maiipon. Malaking bayaran niya pag maiipon. Katulad ho sa amin, wala naman ho kami ibang pinaghahanap buhayan. Ako din, senior na. Ito na lang ang inaasahan ko para mabuhay ko yung pamilya ko. At tapos magkakaganon pa. Eh, mabuti na lang po kung ang multa ngayon maliit lang katulad noon. Pinakamababa ko ngayon, 2,000 eh. Kaya masakit po yun. Hindi po pwede ko. Okay, thank you. MMDA, Attorney Nunez, sabi mo ang inireklamo at nakarating sa Supreme Court itong no contact apprehension policy ay yung mga taga-LGU, traffic management groups, at hindi po yung MMDA. But just the same, can you explain to us yung proseso ng paghuli or pagbibigay ng ticket doon sa mga na-apprehend through the NCAP? Unang-unang po, pag na-capture po, yung sistema ng MMDA, pag na-capture ka ng CCTV namin, dadaan po siya sa validation review na isang manual po yan, tinitingnan ng aming mga tao manually
yung pagkakahuli ng CCTV. Okay. Doon po i-invalidate or i-validate. After that, pag na-validate, dadaan na naman po siya sa another approval, isang supervisor to see kung tama ang citation na nilagay and corresponding penalty. After that, tsaka lang po pipirmahan at ipapadala yung notice of violation sa registered owner. Since interconnected po ang MMDA at LTO, nakikita po ng MMDA yung database, ang pag nilagay ho namin yung plate number, appear po yung details ng registered owner ng vehicle, and then dun ho namin ipapadala ang notice of violation via PhilPost. Okay, so paano kung sasabihin ng motorista na padala ng ticket or yung may-ari ng sasakyan na hindi ako yan? Nung mga araw na yon, yung sasakyan ko ay nasa ibang lugar, etc. So paano pag merong gusto mag-contest? Yes po. Halimbawa na ibenta at hindi ni-register ng buyer o ng owner sa second owner ng kung sino ang gumagamit, pwede ho silang mag-file ng contest. Isasubmit lang ho nila yung affidavit and deed of absolute sale at sasabihin nila kung sino yung may-ari. But yung pong issue na yan, we had a meeting with LTO, ASIC Vigor Mendoza and Executive Director Greg Puwa kahapon lang po. And sabi po ni ASIC Vigor Mendoza, within this week, ang DOTR, they will issue a policy na approved na ata po ni Sec Vince Dizon regarding dun sa issue na yan, sa mga second-hand vehicle na hindi na i-register ng new owner within a specific period of time. So halimbawa, beating the red light or merong traffic sign na na-violate sila. So how would the violator know na talagang nag-violate nga siya ng beating the red light? Yes. Meron bang mga ebidensya ipapakita? Yes po. MMDA? With the launching of our online traffic adjudication platform, they could even request the video clip dun sa online ho namin. Ibibigay nila yung email ad nila, then we'll send the clippings kung paano sila nakunan ng aming CCTV camera sa pag-violate nila ng particular traffic violation. So they do that online? They don't have to come to the MMDA Yes office po. para mag-contest? Actually po, based on data, lahat ho nang nag-complain ng tungkol dun sa NCAP, kapag nakita naman nila yung video nila, dumidiretso na lamang ho sila sa accounting namin para isettle. Okay. So, in other words, like you said earlier, yung mga taga-LGU ang nagkakaproblema itong mga motorista sa NCAP. Anong reason bakit nagkakaproblema itong mga motorista sa mga taga-LGU? Yung unang issue po na ni-raise ng mga transport group laban sa LGUs na nagpatupad nito is the fines and penalties, na medyo malayo yung penalty noon na ini-implement ng MMDA sa LGUs. But nung 2022 po, we had this Metro Manila Traffic Code of 2022. Nagkaroon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila, including MMDA. All 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system and uniform fines and penalties. So most of the LGUs, binabaan po nila ang kanilang mga fines and penalties, and they agreed sa 20 most common violations. So yung top 20 most common violations sa MMDA and sa LGUs, yun po nag-usap-usap kami, lahat ng LGUs concerned, inaproban ng Metro Manila mayors, and inapprove po, nag-compromise sila na babaan ang kanilang fines and penalties. Bakit? Whether NCAP or physical apprehension. Bakit babaan lang? Dapat ipantay na lang siguro. What do you think, Secretary Vince Dizon? Opo, I think po yan po yung isang major issue dun sa Supreme Court case, Mr. Chairman. But I think you're absolutely correct. Ang key naman dito is it's not babaan o itaas, pero dapat pantay-pantay, pare-pareho. Para ho, pag ikaw ay nahuli ng MMDA, kung ano yung multa doon, ganun din ang multa pag ikaw nahuli ng enforcer ng HPG o ng LGU enforcer. Makati, halimbawa. Ng Makati, etc. po. No? So, I think yun po ang importante doon, yung pare-pareho, standardized kumbaga, no? Hindi yung
paiba-iba. Yun So- po atang malaking problema kasi dati. So right now, wala pa tayong ganong klaseng sistema. So how can we implement a system wherein, tulad ng sinabi nga natin ngayon dito, na maging pantay-pantay na yung singil doon sa mga violations? Mr. Chair, if I may, nasettle na po yan sa single ticketing system. And also yung issue na pagbabayad. Kasi halimbawa, taga-probinsya ka. Na-settled na. So Yes. ibig sabihin, kung ano yung ticketing violation sa Makati, ganun din sa Manila, ganun sa Quezon City. Uniform na po ngayon. Very good. 17 LGUs. And also, we also settled the issue nung sa online payment platforms na kahit nasa probinsya ka, you can pay the traffic violation, Paymaya, GCash, Bayad Center, Land Bank, even sa 7-Eleven. So, most of the LGUs, ganun rin po ang ginawa. Ito po yung kinalabasan ng single ticketing system. And also yung issue dun sa contest mechanism na dapat uniform na din kami na within 10 working days, kung may reklamo ka, nakakuha ka ng notice of violation, you can file a contest sa MMDA or sa LGU within 10 working days. Uniform po yan sa lahat ng LGU and MMDA. Doon po sa single ticketing system, kasama na po yun. So single ticketing system, sabi nyo, the 17 LGUs ang nag-participate dito. Ano itong mga LGUs na ito? Yung 16 cities ng Metro Manila and one municipality which is Pateros plus MMDA. Nagkaroon po yan ng technical working group, inaral, nag-compromise paano ibababa yung multa, ano ba yung mga common violations, top 20. So, yun po. Yun pong kinalabasan. Yung Metro Manila Traffic Code of 2022, which is yung tinatawag na single ticketing system. And most of the LGUs, halos lahat naman na po, interconnected na sa LTO. That's why wala na ho atang LGU na nagko-confiscate ng license ngayon because of the interconnectivity with all the LGUs sa LTO. Yun po yung isa rin sa magandang resulta ng single ticketing system. Okay. Mamaya din po pag-uusapan natin kasi marami ako natatanggap ng mga reklamo na pag sa EDSA, alimbawa color coding ka, pwede kang makalusot, pero pagdating sa Makati, kailangan may panibago silang sistema dun sa traffic. Pagdating sa Manila, panibago. So dapat may uniformity din pagdating sa traffic scheme na pinapatupad. But anyway, mamaya pag natin pag-usapan. Now, let's move on dito sa... magdadagdag ho ba kayo ng MMDA, ng mga CCTV camera? Yes po, we're in the process of putting up more CCTVs na with AI capabilities para po mas malawak na yung range. Kasi there are still some areas na wala ko pang CCTV at hindi pa ma-monitor. So, doon po namin i-augment yung mga traffic enforcers namin. Okay. So wala na tayo makikita ng mga traffic enforcers dyan nakabang sa EDSA, namamara, lalong nagpapadagdag sa traffic dahil matraffic na nga, magpapara pa rin sa sasakyan at yung sasakyan nakabalanda dyan sa kalsada. So it's not gonna happen anymore dito sa NCAP. Yun po ang kagandahan ng NCAP kasi gusto nga natin ma-lessen yung human intervention because alam naman natin it takes two to tango. There are some willing na mag-offer, meron ding mga enforcer na gustong tumanggap. But with this NCAP, kahit po sinong sakay, maiiwasan na rin yung nagni-name drop, anak ng kung sino-sino, magpapakilala. With this NCAP, matatanggap mo na lang po notice of violation. So therefore that means mababawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench traffic enforcers? Dahil Siguro po, fully implemented NCAP na? at CCTV na lang ho lahat, pwede yung mabawasan talaga. so maraming mga traffic enforcers mawalan ng trabaho. Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagko-cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. So Pero kailangan pa rin po ng Pwede physical... pa rin silang pakinabangan para Yes po. masiguro na maayos yung flow ng traffic. Yes Pag po. nakabulbul na, they have to do something. Pag may nakita silang naka-stuck doon, magtawag sila ng tow truck, etc. Basically, sa traffic management na lang ho talaga, wala silang paniket para Okay. maiwasan na yung mga ganong issue po na na-encounter natin sa kalsada. Now, isa pa sa mga problema bakit nakakabulbul ang traffic ay yung bang timer sa mga stoplights. Yung iba napakabilis. Lalo na dyan sa may bandang EDSA papuntang SM, going northbound.
malapit sa Shangri-La. Ako, wala pa atang 15 seconds. Magpupula na. Sa EDSA kaya show, nakabulong- EDSA show po ba yun sa baba? Banda, sa Ay, ibabaw, sa ibabaw. taas, sa ibabaw. Opo. So, example lamang yan. So, dapat bago natin ma-implement tong NCAP or as we go on, improve naman natin yung mga stoplight systems natin na dapat medyo haba-habaan man siguro yung oras. Huwag yung 30 seconds. Yung iba, wala pang 1 minute. Pwede naman po i-adjust kasi nakaprogram na po yan. Pero naman pala Yan sa show, pwede ba natin ma-adjust yan? Sige po, we'll talk with the traffic Nasubukan niyo engineering lang doon, center. sir? Pag, Lagi po akong namadaan dyan kasi nakita mo Julia lang pala. Bargaso ang So, ba't office di mo namin. i-adjust? Heavy ho talaga doon and apat na interest. May galing sa show, may galing sa EDSA, may galing sa show turning left to EDSA, merong turning right galing doon sa Pag-aralan sa niyo po. malls. Pag-aralan niyo para masiguro. Yung pwede po i-adjust yung timing and kasi pag in-adjust mo naman, nireklamo naman yung galing sa show and yung galing sa loob ng doon po sa may mall. So we'll address that, sir. Thank you. Ayusin din po yung mga potholes, yung mga butas-butas na kalsada. Kasi isa pa rin yun na nakakapag-cause ng traffic. Dahil pagdating doon sa butas-butas na kalsada, babagal yung sasakyan. Yes, Mr. Chair. We will coordinate it with DPWH kasi DPWH maintenance ang nag-aayos niyan ng mga potholes sa major thoroughfares. And then yung mga road signs. Yes po. Some of the road signs are confusing. So dapat maayos din yun para masiguro, madali mabasa at maintindihan ng mga motorista. Ngayon po, continuous naman po yung coordination namin with DPWH. We're addressing that and not just the traffic signs but yung size, dapat it must be universal kasi marami ring nagreklamo na hindi uniform. Although sa amin, I'm confident na yung mga signages namin malalaki and we have our own division, yung gumagawa po ng sariling traffic signages dyan. May mga ibang sa loob po, inner roads na medyo maliit ang mga signages. So, we have to coordinate it with LGUs also kasi ang LGU meron rin sariling mga traffic signages. So, it must be universal, isang size lang. Okay, thank you. Now, let's move on sa yung kakaroon na sa June 13, am I right? Na magkakaroon na June ng 13 is the start of the rehabilitation program sa rehab. Yes rehab po. sa EDSA. Ano po yung mga plano ninyo? Ano po yung mga programa meron kayo na para masiguro na hindi talagang magkakabuhol-buhol lalo ang trapiko sa kaba ng EDSA? Secretary Dizon? Mr. Chairman, with your permission po, no, kahapon po nag-announce po ang DPWH, DOTR at MMDA ng 5 initial na interventions, no? Kasi nga po ang utos ng ating Pangulo kahit na kailangan na nating i-rebuild talaga yung EDSA, kailangan naman gumawa tayo ng paraan para maibsan naman yung parating na medyo mabigat na traffic dahil dito. So for DOTR po, meron pong 3 kaming initial na pinropose at ginagawa na po namin ito as we speak, no? Para po pagka simula na po nung kasagsagan ng construction sa EDSA, in place na po ito para sa mga kababayan natin. Unang-una po, and nagpapasalamat po tayo, Mr. Chairman, na inimbitan nyo din po ang San Miguel Corporation. Ang isa po kasing paraan is ma-divert natin to somewhere else yung traffic para hindi sa EDSA lahat pa rin ng daan. No? And one major diversion is really Skyway. No, kaya lang ang problema ho syempre sa Skyway may bayad po 'yon, no? At syempre mabigat po sa ating mga kababayan 'yon. So what we proposed po, and we proposed this to San Miguel Corporation about a month ago pa, at ngayon kasalukuyan na pong nag-uusap kami with San Miguel on how to execute it. Yung ipapalibre po muna natin ang toll sa isang partial segment ng Skyway Stage 3 during the construction of the EDSA rebuild, no? Kasi po para ho talagang ma-incentivize yung mga kababayan nating umakyat sa Skyway dahil nga po libre ito, walang bayad. So that is ongoing po right now, Mr. Chairman, and we'd like to thank San Miguel and Mr. Ramon Ang for being open to this and agreeing already in principle. Ang kailangan na lang pong gawin dito is kailangan i-finalize po yung mekanismo kasi hindi din po biro yung
bigla pong dadagsa yung sasakyan sa Skyway kasi How about yung structure? Baka magkaroon ng structural problem doon pag kakayanin ba, pag nagkaroon ng bigat ng traffic? according sa to the Skyway? engineers naman po, I don't think it will be an issue. No? Kaya naman po ng Skyway yon. Ang more important is yung traffic management with the help of MMDA and the LGUs. No? Kasi ang magiging problema po talaga dyan, yung pag-iimbudo sa Right. exit and entrance to the Bottleneck. Skyway, yung paakyat at pababa. So yun po talaga ang big challenge. No? So we will need proper traffic management which San Miguel has asked assistance from the government kasi hindi nila kakayanin na yung mga enforcer lang nila ang tutulong sa ano. And especially yung pagbaba. Halimbawa po, Mr. Chairman, yung Quezon Avenue, no, yung pababa po ng Quezon Avenue sa Skyway Stage 3, ano po yan, no? That will be a challenge. No? So, kailangan po talagang magtutulungan ng MMDA, ang San Miguel, at ang LGU. No? Kasi hindi lang po yung pababa, pati yung pag-flow nung sa baba na. No? Kailangan tuloy-tuloy po yung daloy doon. No? So, those are the challenges. And of course, ang Toll Regulatory Board naman po, yung pong in charge sa regulatory ng San Miguel, mag-uusap na po kami with San Miguel ngayon para naman may reprieve, may bawi ang San Miguel kasi hindi naman medyo mabigat po ang revenue losses diyan, no? And we have already issued a statement yesterday na we are already in the process of discussing this. So in other words, is At the- subsidized ng gobyerno itong ililibre? Not necessarily po. SMC. Not necessarily po is subsidized, but we are looking at other options. For example, one option that we're looking at is to extend the concession term of the operator para hindi naman mabibigatan ang San Miguel dahil meron naman pong reprieve sa kanya. At the same time, wala pong kailangan ilabas na pondo ang gobyerno in terms of a subsidy. At pumayag ang SMC. We are looking into that po now. Those are one of the things we're discussing now. No? And we're confident po na makakahanap po tayo ng solution dyan. Well, binagit nyo ng SMC. SMC, ano pong reaction nyo tungkol doon? Saan ba? Ito ba yung SMC? Attorney Melissa Tagarda. Good morning, Mr. Chair. Good morning, Sec. Vince. Yes, we are just ironing the details with the OTR. Of course, we're always ready to help the government. Kaya nga po kami palaging may mga PPP projects. We want to be partners of the government. But we're open to yung mga remedies that can be done. Yung like what Sec. Vince said, yung extending the concession agreement. For as long as it's fair, no, to San Miguel, because since PPP kami, meron din naman kaming invest into that project. But we are ironing the details with the OTR so that we can make it easy for everyone, especially to the commuters. So ito ay sa stage 3, sabi nyo, Secretary. Apa. So, libre lahat ng mga sasakyan na madadivert doon sa stage 3 ng sa SMC. Pero Segment lang po ang segment. pinag-uusapan namin ngayon. Sa segment. Opo, segment lang po. Hindi naman po yung manggagaling halimbawa ng Alabang. No? Hindi naman okay, so po, identified natin. kasama po yun sa pinag-uusapan po nung ating technical working group with San Miguel. And Ito ba MMDA? 24/7? Kasi I understand this will take 1.5 years to complete the Yun rehabilitation po ang program. sabi ng DPWH, Mr. Chairman. Okay. So 24/7, lahat ng sakyan for 1.5 years, libre a certain segment. Doon That sa- is currently the proposal, our proposal on the table. Para ho, hindi confusing, hindi na ho, ano. Anyway, magbibigay naman po tayo ng fair and reasonable reprieve to San Miguel para lang ho hindi na magulo. Good. Opo. Now, okay. Baka naman babawiin ng SMC yung kanilang losses by increasing the toll fee. Ano ho yan, no? Yan po hindi po nag-agree ang Pangulo dyan. No? Kailangan Okay. po ang gagawin natin dito walang increases. Apart from the regular increases, kasi may regular increase naman Right. po talaga yan, no? Under the contract. No? Pero for this, the objective is walang toll fee increase. Mag-uusap po kami ng ibang mga bagay na pwedeng mabigyan ng fair and reasonable reprieve ang San Miguel Corporation.
Okay. such as a possible extension of the concession term. Good. Now, itong current number coding scheme wherein pag halimbawa 1 and 2, hindi ka pwede sa Monday, and then 3 and 4 Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7, 8 Thursday, 9 and 0 Friday. Ito yung present, di ba? On top of that, magpapatupad pa kayo ng odd-even scheme. Parang nakakalito ata. Mr. Chairman, siguro po, no, if I may, before MMDA response, kausap ko po kasi si Chairman Don kahapon bago niya in-announce ito. No? We just want to make it very clear, Mr. Chairman, to clarify lang po sa inyo at sa ating mga kababayan na ito pong idea na ito ay, ang proposal po ng MMDA ay i-dry run po muna ito for 1 month starting June 16. No? So, essentially po, ida-dry run po itong pinapakita nyo ngayon sa screen, Mr. Chairman. Pero habang dinadry run po ito, wala pong huli, walang violation, pero makikiusap lang po tayo ng cooperation ng publiko para lang po makita kung talagang magiging epektibo ito o hindi. For 1 month. Ngayon, i-assess po ng MMDA yan sa pagkakaintindi ko, Attorney Vic. After 1 month, kung yan po ay may mapatunayan na epektibo, meaning napababa po talaga significantly ang number of vehicles, no, sa EDSA, yan na po ay pag-uusapan ng ituloy-tuloy, no? Pero kung yan po ay makita na medyo either hindi effective or kaunti lang ang naging epekto, i-rethink po yan. Kasama lang po ito sa mga, kumbaga, out of the box na iniisip ang MMDA. So, para lang po hindi kabahan masyado. Kasi lahat po tayo, Mr. Chairman, lahat po tayo gumagamit sa EDSA. Yung mga iba po nating mga kababayan, wala namang maraming sasakyan na may add, may even. So, para lang po, to allay the fears of our, motorists, dry run lang po muna ito. No? Yun po ay gustong ipaklarify ni Chairman Don. Baka po may gustong idagdag si Attorney Vic. Nakakalito po eh. Tinitingnan ko to para nahilo na ako eh. Sa current number coding scheme, halimbawa 1 and 2, Monday, hindi ka pwede. Now, pinasok natin sa odd-even. Pinagsama nyo kasing 1 and 2 sa current number coding scheme, and then pagdating sa odd-even scheme, nagkahiwalay sila. So, nakakalito, napaparami. Halimbawa, yung 2. Yung pag 2 ka, hindi ka pwedeng Monday, Tuesday, Thursday, Saturday. Pag 1 ka, Monday, Wednesday, Friday ka lang. Meron yung marami, araw na hindi ka pwede, meron doon kunting araw ka lang na hindi pwede. Kasi pinaghalo niyo yung sa odd-even sa 1-2. Dapat kung sa current scheme, kung pagsasama mo 2-4, 6-8, 1-5, 3-7, ganun dapat. Dito para nakakahilo, hindi ba, Attorney? Pag EDSA po, odd-even scheme lang ho talaga. And yung po kasing number coding natin na may 1, 2, 3, 4, yun po ini-implement lang 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Mahaba po ang ating window hour from 10 a.m. to 5 p.m. Tama na.